Pagkarinig niyo ni 008, ay agad siya napahinto ng kanyang madama ang tindi ng tensyong bumabalot sa paligid, lalo na at nakuha nito ang buong atensyon ni Juan. Napatingin ito bahagya sa kalunos-lunos na sitwasyon ni 004, na noon din ay lubos na nagpapasalamat sa perfect timing ng kanyang pagdating. Biglang nagtanong si Juan kay Big Guy kung ano ang nangyayari, na sinagot naman ng isa, tigilan mo na yang ginagawa mo. Napa, What? naman kaagad si Juan sa pagkabigla, at hindi niya magets ang ibig sabihin ng isa. Nagtatanong ka ba dahil hindi mo alam o nagmamaang-maangan ka lang? Hindi ako naparito upang manood lamang ng iyong kabaliwan. Tapat at may bigat itong sagot ni 008 sa isa na sinuklian naman din ng isa. Alam ng lahat kung ano ang nangyayari sa mga hindi nakakasabay sa training. Inuunahan ko ng tanggalin ang mga sa tingin ko ay magiging pasanin para sa aking team. Kahit pa ang mga instructors ay pareho lang. Hindi ba at nararapat lamang na ang mga nagtuturo sa aking team ay dapat mga pinaka-the best? Dugtong pa ni Juan na may halong pagkadismaya sa mga instructors ng the camp. Sino ba nagsabing team mo yon? Ipagpalagay natin na ikaw nga ang itatalagang leader ng team na yon, hindi kaya ikaw ang magiging problema. Walang halong takot at garapalang sagot na nito kay Juan na sa ikalawang beses ay napa. What? Itong muli. Batid ni 008 na hindi binibigyang pansin ni Juan ang nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa kanya, kaya kanya itong ibinulgar. Mangyari man na ikaw ang naging leader ng team, itutulak mo lang sila sa tiyak na kapahamakan. Pagkarinig niyo ni Juan, ay natahimik bigla sabay nanlisik ang kanyang mga matang matalim na nakapako ang titig kay 008, na noon din ay diretso ang tingin at matatag na naninindigan sa kabila ng banta. Saglit itong napabuntong hininga sabay sabing sa bagay. Tama ka dyan, habang kalmante itong hinahawi ang buhok na parang walang nangyari. Itinapon nito sa lupa ang duguang single-edged with a reinforced spine military combat knife, pahiwatig na nawalan na ito ng gana makipaglaban pa sa ngayon. Agad itong nakapamulsa, ngunit bago humakbang palayo, bumaling at sinabihan muna nito si 004 na, marami ka ng oras ngayon, kaya pag-isipan mong muli ang aking alok. Nahihirapan man sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ay sadyang nagmatigas itong si 004, at sinabing hindi na daw magbabago pa ang kanyang desisyon. Napailig naman itong isa na parabang sinasabi dito na, isa kang hangal. Habang nahakbang palayo, dumaan ito sa tabi ni 008 na noon din ay matikas na minamatyagan ang kanyang bawat kilos, hanggang sa nakalapit na ng husto at kanya itong binalaan na, alalahanin mo na sa tingin mo ay bagay ka sa team ko. Hindi naman nakapag-react pa dito si Big Guy, at mariin na lamang itong tinignan ang nooy papalayo ng si Juan. Kanyang ibinaling ang tingin kay 004, nung sa tingin niya ay wala ng banta. Agad nitong tinanong kung kaya ba raw nitong makatayo mag-isa, na siya namang sinagot ng of course ni 004, kahit halata namang hindi kaya. Nang walang ano-ano, gawa ng malakas ang killing instinct nito, ay bigla itong may naramdaman na panganib. At nung kanyang tinignan, ay kitang-kita nito ang bilis ng ginawang pag-ikot pakanan ni Juan na may hawak na patalim, sabay ibinaon sa tagiliran ni 008, na noon ay nagtataka sa naging facial reaction ni 004. Huli na nung kanyang napagtanto na nasaksak na ito sa tagiliran. Tagaktak ang pawis at lubos nitong ikinagulat ni 004, nung kanyang napagtantong meron pa palang isang patalim na tinatago si Juan at sadyang itinapon nito kanina ang isa, upang manling lang. Nakangising baliw naman itong isa habang mayabang na sinasabi kay 008 na, nakalimutan mo na bang hindi mo dapat tinatanggal ang iyong paningin sa kalaban. Ito ay naging sanhi upang halos pumutok ang mga ugat sa kanyang sa ulo, dahil sa tindi ng galit sa ginawa ni Juan sa kanya. Kaya buong lakas nitong hinawi ng kaliwa si Juan, na siya namang nailagan ng isa, at kasunod nun, ang pagguhit ng punyal dala ang talsikan ng dugo, na noon ay nakabaon sa kanyang tagiliran. Bago pa man nakareact ulit si Big Guy, nagawa na ng kalaban ang masugatan ito sa kaliwang binti, sa bilis ng kilos nito. Tumindi ang panggagalaiti ni 008 at hindi niya mahuli-huli ang isa, na noon ay nag-umpisa na naman sa kanyang dirty tactics, ang pang-udyok o provocation. Mabilis kang nadadala sa emosyon. Sa mga gantong pagkakataon, kailangan mong manatiling kalmado. Pang-asar pang wika ni Juan na siya namang binaliwala ni Big Guy at tinuloy ang binalak gawin. Hindi alintana ang mga nagtatalsikang dugo, nanlilisik ang mga mata at buong lakas na pinakawalan nito ang isang hammer fist habang nasigaw na tumahimik ka. Ngunit sadyang magalaw at hirap patamaan talaga si Juan. At madali lang nito na ilagan ang atake ni 008 na sa lakas ng impact sa lupa, sabay nagtilamsikan ang alikabok at dugo sa paligid. Bakas ang pagkairita ni Big Guy at hindi nito tinamaan ang kalaban, habang unti-unti itong tinatakasan ng lakas gawa ng dugong nawawala sa kanya. Hindi ito nakaligtas sa tingin ni Juan kung kaya't tinuloy nito ang pang-asar.
Ang iyong pisikal na lakas ay kamangha-mangha, subalit masyado kang maraming openings kaysa sa inaasahan ko. Tinanggal mo rin ang iyong paningin sa akin, at pagkatapos matamaan ay mabilis ka ring mabwesit at nadadala sa bugso. Sa tingin ko kailangan mong mapasailalim sa isang pagsubok muli para makapasa. Dugtong pa ni Juan na hindi naman nakalusot kay 004 ng kanyang sinagot ito ng pabalang na tanga ka ba talagang kumagka. Sino naman ang hindi magagalit pagkatapos ng ginawa mo sa kanya? Sa palagay ko, kailangan ko ring muling suriin ka. Bulalas bigla ng malaking mama habang nabunot na rin ng kanyang patalim mula sa likod. Akala ko kasi nabubuang ka lang, pero hindi naman yung tipong magpupull off ka ng ganto katusong patalikod na atake. Sabat, patama pa ni 008 kay Juan na halatang ikinapiko nito na siya naman napatanong ng ikaw lagi ka ba ganto kadaldal. Bakit? Pati ba yun ay sinusuri mo na din? Pabalang nasagot naman ni Big Guy nang walang ano-ano ay biglang talsikan mga alikabok, tanda ng may biglang kumaripas. At yun niya ay dahil kay Juan na agad sumugod kay 008 na siya naman biglang atras upang masabayan ang pacing ng kalaban. Nabigo si Juan sa kanyang unang subok ng atake kung kaya't biglang ganti itong si 008 na ang puntirya ay ang ulo ni Juan na siya naman ding nakayukong nakailag, sabay mabilis na wasiwas din ng kanyang punyal at nagawang mahiwa ang kaliwang braso ni 008. Subalit hindi ito ininda ng malaking mamaw at buong lakas nitong inihampas ang nasugatang braso pabalik kay Juan, na agad naman ito nasalad. Gayunpaman, sa tindi ng impact, ay parang na-overpowered ng atake ni 008 ang ginawang pagsalag nito, dahilan upang bahagyang mabaliko ang kanyang braso, na kung ating susuriing mabuti, ay tagos hanggang tadyang ang natamong pinsala. Tulad ng inaasahan, ang puwersa mo ay napakatindi. Biglang papuri ni Juan upang itago ang pinsalang natamo na kahit mga ugat sa braso ay nagrereklamo. Sadyang hindi ito pinansin ni 008 at tuloy lang siya sa pag-atake, at batid niyang hindi siya maaaring matagalan sa laban sapagkat maubusan siya ng dugo. Buong lakas at may bilis na sunod-sunod ang ipinamalas nito na nagtutulak kay Juan paatras, na kahit si 004 ay hindi maiwasang mapalula sa lakas ni Big Guy at nagagawa nitong mapaatras si Juan gamit lamang ito. Subalit ayon sa kanya, ay hindi daw sapat ang ginagawa nito sapagkat sa huli, ay si Big Guy daw ang siyang nagtatamo ng pinsala. Maliban sa unang sugat sa tagiliran na lubhang kritikal, ang sugat sa binti ay labis-labis ang pagdurugo. Kung ang labanan daw ay magtatagal pa, hindi nito kakayanin ang lumaban pa ng maayos. Ramdam ni Juan na unti-unting bumabagal at nawawala ng lakas ang atake ni 008 at sa panahong ito ay basa na rin ang galawan ng kalaban kung kaya't kanya na itong sinunggaban at pinaulanan ng atake. Dahilan ng muling pagtalsikan ng dugo mula sa mga braso ni Big Guy. Hanggang sa nagkaroon ito ng isang matinding opening. Agad na pinalanding ang kanyang punyal sa dibdib ni 008, rason kung bakit tagaktak ang dugong dumadaloy pababa. Pangiting kantyaw naman kaagad ang bungad ni Juan sabay sabing sa bandang huli ay tanging lakas mo lang ang mapapakinabangan sayo. Hindi alintana ang panganib, buo ang loob ni 008 na hinugot ang natitirang lakas at nagpakawala ng isang nakakatakot na aura, dahilan upang marattle bahagya itong si Juan at mawala sa focus. Kaya hindi niya nabantayan ang pagpatid sa kanya ni 008. Nang mawala sa balanse ay agad dinakma ni Big Guy ang lieg nitong isa, sabay nanlilisik ang mga matang itinaas sa ere nang may ilang saglit si Juan na nasasakal. Gamit ang natitirang lakas, buong puwersa nitong inismash pababa si Juan, na sa tindi ng dating ay parang yumanig ng bahagya ang lupa. Lumipas ang ilang saglit at hindi pa rin nakakabangon si Juan, na sa tindi ng impact ay nabugbog ng husto ang katawan nito. Si 004, dala ng mainit na sagupaan, ay nanatiling hindi nakaimik at nananabik sa kilabot na idinulot ni 008 kay Juan. Samantala, kasunod ng kanyang paghambalos sa kalaban, ay agad din natumba si Big Guy na siyang humawi sa mga alikabok na nagsilipana sa paligid. Mukhang hindi na nakayanan pa ni 008 ang sobrang dami ng dugo na nawawala sa kanya at tumagal ng husto ang laban. Nagmamadaling pilit naman na inihaon ang katawan nito sa lupa nang makarecover ng bahagya kahit halatang nahihilo pa nga. Sabay balik tiger look habang hingal na hingal at hinagilap kaagad ang kinaruroonan ng kanyang kalaban, na noon din ay pinipilit na inaayos ang sarili sa harap ni Juan. Hirap itong makatayo, kaya't paupo nitong hinarap ang isa at nag-umpisa ng makaramdam ng pamamanhid sa buong katawan. Malamig at walang halong emosyon itong nakatitig sa isa, na noon din ay nakangalit ang mga ngipin, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, na wari mo'y kayang lamunin ng buo si Big Guy. Biglang pasok naman kaagad si 004 nang kanyang maintindihan ang tunay na sitwasyon. Agad itong kinantyawan si Juan nang kanyang sabihing, buti nga sayo, masyado ka kasing mayabang sa umpisa pa lang. Sino nga ba ulit yung nagsabing huwag ibaba ang depensa?
Sabay tawa ng malakas at sunod na pinuri si 008 na nagbabaka sakaling muling manumbalik ang lakas. Tila umobra ang pangungutya nito kay Juan kung kaya't biglang naglabas ito ng tunay na anyo. Seryoso ang mukhang nakatitig ang namumulang mga mata kay 008 habang sinasabi sa sarili na may sapat kang kakayahan, kaya binalak kong lupigin ka sana gamit ang katamtamang lakas lamang. Subalit hindi ko kailangan ang sinuman na sinusuway ako. At kasunod niyon ay biglang hinigpitan ang hawak sa combat knife, pahiwatig na balak na nitong tapusin ang isa. Ngunit hindi pa man nakakahakbang ng isa, papalapit sa kanyang target, ay may nagsalita na naman sa bandang likuran, na siyang nakapukaw ng atensyon ni Juan. Kanya itong nilingon na agad nakilala ang nakababatang kapatid, na ngayon ay kilala bilang si 002, na sa mga oras na yon, ay taglay ang namumulang mga mata at naglalabas ng mapinsalang aura, pahiwatig na nakahanda ito sa anuman. Disgusted bigla itong si Juan sa presensya ng kanyang kapatid, sabay tanong muli sa sarili kung anong klaseng araw daw meron siya ngayon. Mga Lods, ngayon natin lubos na maiintindihan kung bakit si 004 ay buwis-buhay na iniligtas si 008 at 016 sa Chapter 251. Kaparehas din ng rason kung bakit tapat ang mga ito kay 002. At oo nga pala, maraming salamat sa mga nagpapa-shoutout at sa bago nating subscribers. Cheers!